Ito ang insulin, pinaka-importanteng gamot ko. Kung wala ito, hindi ako tatagal ng 1 linggo. Itong dahilan kung bakit ako nabubuhay. Pero may malaking hamon sa paggamit ng insulin. May side effect din ng insulin, gaya ng ibang gamot. Pinakamabigat dito ang hypoglycemia o hypo o mababang blood sugar. Kamakailan, madalas ko itong naiisip. Malaki ang epekto ng hypoglycemia sa mga diabetic na gumagamit ng insulin. Kaya hayaan ninyong ibahagi ko kung ano ang nararamdaman ko kapag mababa ang blood sugar ko, kung ano ang ginagawa ko kapag nangyayari ito, at kung paano ko ito pinipigilan na mangyari ulit. Tandaan ninyo na hindi ako doktor at wala kayong maririnig sa aking YouTube channel na medical advice. Dapat palagi kayong kumonsulta sa sarili ninyong healthcare professional. Ang video na ito ay may pinansyal na suporta mula sa Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Ilang taon na ang nakalipas, naging manager ako sa isang public accounting firm at namuno ng mahahalagang pagpupulong. Pero sa isa sa mga pagpupulong na yon, may nangyaring hindi inaasahan at nakakabahala. Maayos kong sinimula ng pagpupulong, pero maya-maya, napansin kong nawalan ako ng kontrol sa sinasabi ko. Bigla akong nakaramdam ng pagkalito, pinagpapawisan ako at nawawala ang daloy ng iniisip ko at hindi ko na maipahayag ng malinaw ang mensaheng inihanda ko. Hindi ko na maalala ang mensahe at kinailangan kong itigil ang meeting dahil masama ang pakiramdam ko. Nakakahiya, pero alam mo ba kung ano nangyayari sa akin? Mababa ang blood sugar ko noon, pero masuwerte ako dahil may isa pang insulin-dependent na diabetic sa team ko na nakakaintindi sa nangyayari sa akin. Binigyan niya ako ng ilang glucose tablets at pagkatapos siya ng sumalo at naisalba ang sitwasyon. Kung araw-araw kang nag-i-inject ng insulin tulad namin ng kasamahan ko, malamang naranasan mo na rin ang mababang blood sugar. Sa 37 taon kong may diabetes, libo-libo na sigurong ganito ang naranasan ko. Madalas na itong nangyayari kaya parang normal na. Pero sa totoo lang, hindi ito normal. Kapag nangyayari ito, naaabala ang schedule ko at minsan nasisira ang araw ko. Kanina umaga, habang ginagawa ko ang script ng video, bigla akong nanghina at nalito, kaya hindi ko na ipagpatuloy ang pagsusulat. Inatake na naman ako ng hypo. Kailangan kong huminto, uminom ng orange juice at maghintay tumaas ang blood sugar bago makabalik ang focus at lakas ko. Naiintindihan ko naman ito. Kasama na talaga ito sa buhay kapag may diabetes ka. Ayoko talaga ng mga oras na marami akong gagawin, pero biglang tinatamaan ng low blood sugar at nasisira ang plano ko. Talagang naapektuhan ng mga ganitong pangyayari ang pagiging produktibo ko sa trabaho. Sigurado akong may masamang epekto ito sa mental health ko at sa kabuuang kalidad ng buhay ko sa katagalan. Pakiramdam ko, madaling ma-burnout. Lalo na kung ilang beses kang tinatamaan ng ganitong episode sa trabaho sa loob ng 1 o 2 linggo. Kaya heto pang isa pang issue na pinagdadaanan ko pagdating sa mababang blood sugar. Dito sa lugar ko, kailangan mong i-check ang blood glucose mo tuwing bago ka magmaneho ng sasakyan. At kapag ginawa ko yon at ang blood sugar ko ay mas mababa sa 70 mg per deciliter, kailangan ko kumain ng kahit ano at maghintay ng mga 15 minuto bago ako makapagmaneho. Mukhang maliit lang pero naapektuhan talaga ang schedule ko. Halos siguradong malalate ako sa mga plano ko at nakakainis yon. Pero ilang beses na rin akong nakaramdam ng pagod at parang bumagal ang lahat habang nagmamaneho. At natagalan bago ko napansin na mababa pala blood sugar ko. Namuminto ako at nag-check, nasa 60 o 65 mg per deciliter lang, na sobrang baba para makapag-drive ng ligtas. By the way, kapag nakatutok ka sa pagmamaneho, mas mahirap mapansin ang mga sintomas ng hypo dahil nakatutok ka sa pagmamaneho, hindi sa nararamdaman mo. Kung pinaghihinalaan mong hypo ka habang nagmamaneho, agad huminto. Delikado magmaneho na mababa ang blood sugar. Yung tatlong sitwasyon ng mababang blood sugar na natalakay ko ay nakakainis, pero yung susunod ay nakakatakot. Naikwento ko na ang kwentong ito dati, pero mahalagang balikan ulit dito sa video na ito. Nangyari lahat ito 15 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin sa alaala ko ang mga nangyari nung gabing yun, parang kahapon lang nangyari. Habang natutulog ako sa kama ko, bumaba ang blood sugar ko hanggang 38 mg per deciliter, isang antas, na hindi lang basta mababa, sobrang baba na at delikado sa buhay. Nagising ako nung gabing iyon na nanghihina at litong-lito. Ramdam ko na sobrang baba ng blood sugar ko pero masyado akong mahina para bumangon o may gawin. Nakahiga lang ako sa kama, hindi makagalaw o makapag-isip at natatakot sa posibleng seizure. Alam kong kailangan ko ng tulong at buti na lang nagising ko ang girlfriend kong katabi ko.
Agad niyang naunawaan ang sitwasyon at binigyan ako ng 2 juice box na literal na nagligtas ng buhay ko. Napansin kong tumatak sa iyo ang kwentong ito. Sa tingin ko, magandang halimbawa ito ng malalim na epekto ng hypoglycemia sa ating buhay. Ilalagay ko dito ang link ng video ng buong kwento para mapanood mo. Pero bago yon, ibabahagi ko muna ang mga natutunan ko sa 37 taon. Libu-libong beses na akong nakaranas ng mababang blood sugar. Ngayon, 6 na bagay ang ginagawa ko para maiwasan ito at mabawasan ang mga malalang episode ng sobrang baba ng glucose. Ang una rito marahil ang pinakamahalaga sa pagprotekta ko sa sarili. Laging maghanda ng mabilis tumalab na carbohydrates o ilagay ito malapit para agad makain kapag bumaba ang blood sugar mo. Hindi ako kailanman higit sa ilang metro ang layo mula sa pinakamalapit na pakete ng glucose tablets. Meron ako sa bag ko, sa kotse ko, sa tabi ng kama ko, meron ako kahit saan. Kahit saan ako magpunta o anuman ang gawin ko, lagi akong may dalang glucose tablets para kung sakaling biglang bumaba ang blood sugar ko nang hindi inaasahan. Ginagamit ko ang glucose tablets bilang pangunahing gamot kapag mababa ang blood sugar ko dahil ang glucose o tinatawag ding ang dextrose ay mas mabilis magpataas ng blood sugar ko kumpara sa fructose na nasa fruit juice o sucrose na nasa candy. Pangalawa, mahalaga ang madalas na pag-check ng blood sugar para makaiwas sa hypo. Ako, nagsusuot ako ng Continuous Glucose Monitor, CGM. Kaya real-time kong nakikita ang glucose readings ko 24 oras, 7 araw sa isang linggo sa cellphone ko. Ginagamit ko rin ang blood sugar display sa likod ko para makita readings ko sa opisina at bahay, pati handy na phone app na nagpapakita ng glucose readings kahit nakalock iPhone ko. Pangatlo, sobrang nakakatulong sa akin na magkaroon ng babala kapag bumababa na ang blood sugar ko bago pa ito maging delikado. Kaya gumagamit ako ng alarm sa CGM ko. Ang hypoglycemia ay nangyayari kapag ang blood sugar ay mas mababa sa 70 mg per deciliter. Pero mas gusto kong itaas ng kaunti ang alarm level sa CGM ko, mga 80 mg per deciliter. Kapag tumunog ang alert, tinitingnan ko agad ang CGM ko. Pag bumababa pa ang blood sugar ko, agad akong kumakain ng glucose tablets para di ito tuluyang bumagsak. Iyan ang pang-apat kong ginagawa para mabawasan ang matitinding low blood sugar na pangyayari. Kumakain ako bago bumaba ang blood sugar ko. Pero kapag tumunog ang low glucose alarm at 80 at stable naman ito, minsan wala na akong ginagawa. Walang agarang panganib na bumaba sa 70 ang blood sugar ko dahil stable naman ito ngayon. Mahalaga ang tip number 5, pero medyo mahirap din gawin. Ang karaniwang lunas sa banayad na hypoglycemia ay ang 15-15 rule. Kumain ng 15 gramo ng mabilis umipehetong carbohydrate, maghintay ng 15 minuto at suriin ulit ang blood sugar. Kapag mababa ang blood sugar ko, nagugutom ako at parang gusto kong kainin lahat, hindi lang 15 gramo ng carbs. Para lang mawala agad ang hindi magandang pakiramdam ng hypo, sa paglipas ng mga taon, natutunan ko na ang pagkain ng lahat na makita ko ay hindi magandang ideya. Kapag nasusobrahan ko ang pagtrato sa hypo, biglang tumataas ang blood sugar ko at sa loob ng isang oras, nagkakabaligtaran, mataas naman ang asukal ko. At nakakainis talaga ang ganitong parang roller coaster na pakiramdam. Pero ano nga ba ang pinaka-epektibo para sa akin? Kahit mahirap minsan, ginagamot ko ang mababang blood sugar gamit ang pinakamabilis na source ng glucose, gaya ng glucose tablets. At kumuha lang ng ilan sa mga ito, hindi masyadong marami. Maghintay ng 15 minuto at kumuha ulit kung kinakailangan. Sa 99% ng pagkakataon, sapat na ito para mapataas ang blood sugar ko sa tamang antas. Punta tayo sa numero 6, isang bagay na kamakailan ko lang natutunan pero malaki ang naitulong sa akin. Kapag humaharap ako sa mga pagkakataon ng mababang blood sugar, napansin ko na tuwing nakakaranas ako ng hypo at ginagamot ito, mas malaki ang posibilidad na bumaba ulit ang blood sugar ko sa loob ng susunod na ilang oras. Kaya kapag normal na ulit ang blood sugar ko, mas binabantayan ko ito kaysa dati, lalo na kung bumaba ulit sa mga susunod na oras. Pwede akong kumain ng konti pa o bawasan ng insulin sa susunod na pagkain para maiwasan bumaba ulit ang blood sugar ko. At by the way, kung ikaw ay insulin-dependent diabetic, dapat palagi mong sundin ang mga tagubilin ng iyong healthcare providers. Dahil kung ano ang gumagana para sa akin, ay maaaring hindi gumana para sa lahat. Pero may isa pang bagay na marami sa atin ang nahihirapan pero hindi masyadong napag-uusapan. Ang takot sa hypoglycemia na bigla na lang sumusulpot. Maaari itong mangyari kahit kailan.
Tuwing nasasobrahan ko ang tantiya sa dami ng carbs sa pagkain ko, nagkakamali ako sa pagkwenta ng insulin dose ko o kapag bigla akong naglakad ng hindi inaasahan at nakakalimutan ko may natitira pa akong insulin sa katawan. Ayon sa karanasan ko, mabilis bumaba ang blood sugar ko. Kapag nangyari ito at di ka handa, sobrang delikado ito. Ngayon, huwag niyo akong masamain habang buhay akong magpapasalamat kay Sir Dr. Benting at sa team niya na nakadiskubre ng insulin mahigit 100 taon nang nakalipas. Ito ang pundasyon ng makabagong gamutan sa diabetes na tumutulong sa mga taong may diabetes na nakaasa sa insulin na manatiling buhay. Pero malinaw naman na sa panahon na yon, hindi sapat ang basta nabubuhay at nagsusurvive lang. Kahit marami sa atin ang maswerte, may access sa insulin, lahat tayo ay kailangang harapin ang mental na bigat ng diabetes, pati na rin ang pagtaas at pagbaba ng blood sugar, at pagkabahala, kaugnay ng mga nakakatakot na insidente ng mababang blood sugar. Marami sa atin sa kanluran ay may access sa mga modernong gamit tulad ng continuous glucose monitors at hybrid closed-loop systems para sa pagbibigay ng insulin. Malaki ang tulong ng mga kagamitang ito sa pamamahala ng blood glucose ko. Pinayagan nila akong maabot ang HbA1c ng isang malusog na tao at umabot sa mahigit 70% ang oras ko sa optimal glucose range na talagang maganda. Sa totoo lang, nagbala rin ang mga kagamitang ito ng bagong hamon. Nakikita ko ngayon ang blood sugar level ko 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Makikita mo ito sa likod ko sa estante habang nag-uusap tayo. Kahit anong gawin o kainin ko, palagi akong may feedback mula sa CGM. Kapag nagkakamali ako, nag-aalerto agad ang aking telepono. Kapag pumupunta ako sa endocrinologist, nakikita nila lahat ng datos mula sa CGM at insulin pump sa nakaraang 70 araw. Pakiramdam ko, sobrang pressured ako, parang hinuhusgahan ng doktor. Laging may alerto at paalala sa telepono ko. Pero walang ang tatanong, Tom, kamusta ka na? Masaya ka ba? Ang gusto kong sabihin ay, kahit na may access tayo sa lahat ng makabagong kagamitan para pamahalaan ng diabetes, marami pa ring mahahalagang pangangailangan na hindi natutugunan. Kailangan nating ipagpatuloy ang usapan dito. Dalawang bagay ang nais kong bigyan diin sa komunidad ng diabetes. Una, ang mga bagong paggamot. Matagal na nating inaasam ang lunas sa diabetes at dumarami ang pananaliksik na ipinapakita sa mga Diabetes Congress. Maraming kasalukuyang isinasagawang clinical trials, kaya kung interesado ka dito, makilahok ka. At ang pangalawang paksa ay mental health. Mahirap ang diabetes, lalo na kung mag-isa. Karaniwan nating iniisip ang blood sugar at time in range, pero mahalaga ring bigyang pansin ang oras ng kasiyahan. Hindi ko naimbento ang terminong ito. Natutunan ko ito mula sa kaibigan kong si Camille na may YouTube channel na Nerd Diabetic. Sa palagay ko, ang termino niyang time and happiness ay swak sa nais kong sabihin. Sa tingin ko, mahalaga na may makakausap ang may diabetes na tunay na nakakaintindi sa kanilang kalagayan. Naniniwala akong kailangan natin ng access sa kwalipikadong mental health professionals na may karanasan sa ganitong kondisyon. Dahil ang type 1 diabetes ay isang personal at espesipikong kondisyon. Sa ganitong paraan, mas tataas ang tsansang mapabuti ang time and range, time and happiness, at maiwasan ang burnout. Kung ikaw ay dumadaan sa isang bagay tulad ng diabetes o burnout na yon, siguradong dapat mong panoorin ang video na ito kung saan ibinabahagi ko ang aking karanasan at ilang tips kung paano lumaban. Kita-kits tayo doon. Paalam!